may face wraps, fines over SOCE SALN. Kumbaga, maaari daw pong, kumbaga, makasuhan si Marcoleta. So, alamin po natin, bakit kaya? Mukhang, nakakatakot to, Marcoleta. Panoorin po natin to. Senator Rodante Marcoleta pwedeng pagmultahin o kasuhan ng perjury kung mapapatunayang pineke ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Sa bagay, yung buhok. Peke ba yung buhok? Si Marcoleta mahilig yata sa peke, di ba? So tuloy natin. Itong balitang kumpirmado sigurado mula Comelec, Radyo Patrol, Steve Raz. Ito ini kinumpirma. Balik natin. Radyo Patrol, Steve Raz. Ito ini kinumpirma ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na ilalabas bukas, Miyerkules, ang desisyon sa investigasyon kaugnay ng discrepancy o hindi pagtutugma ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE as Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 national and local elections. Kinumpirma ni Garcia sa DZMM ng pagbabasihan ng desisyon bukas ay mula sa motu proprio investigation ng Political and Finance Department o PFAD at hindi mula sa ni-refer ng Office of the Ombudsman kahit pareho pang reklamo o mga alegasyon. Ayon kay Garcia, maaaring pagmultahin o kasuhan ng perjury si Marcoleta kung mapatutunayang pineke niya ang kanyang sose pero pwede rin may basurang investigasyon. Matatanda ang base sa sose ni Marcoleta. Alam niyo mga pre, Sa 112 million pesos ang nagastos niya sa kampanya, mas mataas kumpara sa halos 52 million pesos na idineklara niya sa kanyang SALN pero ginamit ni pero si Marcoleta kasi, ano yan hindi po ako maniniwala na ito yung nagastos ko sa nung tumatakbo ako ng eleksyon, ito yung nagastos ko. Hindi po ako maniniwala dyan kasi yung mga politiko na yan, magaling pong magsinungaling yan. Magaling mangako. Sa pangako pa nga lang, naluko na kayo. Maniniwala pa ba kayo dyan sa kanyang SOSE o SOECE? Okay? Tapos sa salin niya, maniniwala kayo na yun talaga yung salin niya? Ha? Hindi po, wala pong katotohanan yan. Yung mga pinagsasabi ni Marcoleta dyan. Yung mga dinideklara niya na, eto lang yung pera ko. Eto yung nagastos ko noong panahon ng eleksyon. Diba? Huwag po kayong palilin lang kasi ang taong ito ay manlilin lang. Demonyo po ito. Demonyo po itong si Marcoleta. Kaya kung ako po sa inyo, 'di ba? Magmasid-masid po tayo. Pag sinabi ni Marcoleta na ito, huwag po agad maniwala. Huwag po agad maniwala. 'Di ba? Kasi ang taong ito hindi po talaga mapapagkatiwalaan. Tagapagtanggol po ito ng mga magnanakaw. May ano naman po, may sound. May sound po. Restart mo lang po, exit ka po sa YouTube, tapos balik ka po sa sa YouTube ulit. Minsan ganun po talaga sa YouTube, no? Pagpasok mo lang sound, pero meron po 'yan. Restart mo lang po. Kayo po ba'y maniniwala dito sa sinungaling na si Marcoleta? Sa kanyang panggagago. Ginagago po tayo 'Di ba? Sabi niya, ito na lang uulit-ulitin ko po ito kasi hindi niya po ito ina-actionan. Sabi niya, pag siya'y nanalo, yung mga mahihirap, makakatanggap ng libreng kuryente, 2,000 pa baba. Magiging libre yun. So, nasa na po yun? Diba? Tapos ngayon, maniniwala kayo sa SOSE or sa salin ni Marcoleta. Naku po, huwag kayong palilin lang. At huwag kayong pagagamit. Kaya dapat sampahan ito ng kaso pag napatunayang namemeke, 'di ba? Sabi ni Lucres Dagno, pasaway talaga si Marcoleta. Yung nga, tanda-tanda na pasaway pa. 'Di ba? Hindi na nahiya. Tanda mo na, Marcoleta, pasaway ka pa. Huwag naman ganun. Mahiya ka naman. Pagtuloy natin. Marcoleta ang Peñera Doctrine bilang depensa na nagsasabing naging kandidato lamang siya sa simula ng campaign period at iginit na natanggap niya ang campaign donations bago pa siya opisyal na deklarang kandidato. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
Salamat sa iyo, Steve Raz. Ilan lamang Ayan nakaitim Nakaitim pang sinungaling na senador. Sinungaling na senador, 'di ba? Kaya kayo, anong opinion nyo, anong reaction nyo dito sa videong ito? Ayan, i-comment nyo lang po yan para mabasa po natin. At yun na nga mga pre, idugtong po natin, pag-usapan lang po natin ang about dito sa 18 Xmarines, no? Kasi palala na po itong ginagawa ng mga to. Palala na po ng palala. Ayun ang problema dito, hindi lang 18 Xmarines ang issue. Ang mas mabigat na tanong, sino ang may hawak ng script? Ayan biglang may lalabas na 18 katao, sabay-sabay ang kwento, sabay-sabay ang affidavit, sabay-sabay ang narrative, tapos ang abogado, hindi random. May koneksyon sa parehong social circle na dikit kay Sara Duterte. Ayan coincidence ba? Hindi yan coincidence. Yan po ay pattern. Di ba? At huwag nating kalimutan, noong umpisa na ini-endorse mismo ni Sara Duterte ang claims, ibig sabihin, binigyan niya ng kredibilidad ang grupo. Hindi yan simpleng, nakita ko lang yan sa Facebook. Political weight ang ibinibigay niya dyan. Pero, nung nagsimulang mabutas ang kwento, biglang atras, ayan biglang hindi ko sila kilala. Biglang na-amnesia. Ganun na lang yun? Kung hindi mo kilala, bakit mo agad sinuportahan? Kung hindi ka involved, bakit umiikot sa mga taong malapit sa circle mo ang legal at logistical support? Hindi pwedeng ganito lagi ang galawan. Pag may pakinabang, lapit. Pag may sabit, hindi ko kilala yan. Distansya muna ako dyan. Ngayon, tingnan mo pa yung laman ng affidavit. Ayan duffel bags na may milyon, comedy bar sa Timog. Ayan parang pelikula. Pero nasaan ang matibay na ebidensya? Nasaan ang independent verification? Kung totoong whistleblower yan, dapat ang lakas ng ebidensya, ayan pero kung puro kwento na sabay-sabay nilalabas, sabay-sabay pinush, sabay-sabay pinabayaan, hindi yan whistleblowing. Diba? Narrative building na yan. At kung ang narrative na yan ay umiikot sa isang network, isang abogado, isang political ecosystem, hindi na ito simpleng testimony. Operasyon na po ito mga pre. Diba? At dito, papasok ang pinakamabigat na tanong para kay Sara Duterte. Kung wala kang kinalaman dito, Inday Sayad, Inday Sara Duterte, diba, na may tatay sa dahig na naging karton, kung wala kang kinalaman, bakit halos lahat ng linya, koneksyon at galaw bumabalik sa paligid mo? Hindi ito fake news versus katotohanan. Ayan ito ay usapin ng pananagutan, Sara Duterte. Dahil sa dulo, hindi sapat ang denial. Kung ikaw mismo ang nagbigay ng entablado, nagbigay ng lakas at nagbigay ng kredibilidad, hindi ka pwedeng maghugas kamay kapag nagsimula ng gumuho ang kwento, Sara Duterte. Parang Madriaga lang ba ito na, ay hindi ko kilala yan. Tas sampahan ko ng kaso si Madriaga. Maya-maya may malaman tayo, binabati mo pa pala ng happy birthday, Sir Ram. Sir Ram, happy birthday. Hindi po kita kilala. Marian, shoutout po kay Marian. Ayan. Happy birthday, Sir Ram, kape tayo. Sara, kape habang nagnanakaw ng pera. Sige. Tangina.
Ako, nagnanakaw din ako dito, Sara. Oh. Dami kong ninakaw ngayon. Kapi tayo habang nagnanakaw ng pera ba? Oo. Pakapi-kapi lang. Habang nagnanakaw tayo ng pera. Masarap pa yung maghigop-higop ng kape, no? Habang nagnanakaw ka ng pera. Di ba? Ano sa tingin nyo? Dapat, tanggalin or palitan na si Comelec George Garcia sa Comelec. Sabi ni Emily Basog. Ayan. So, kayo, anong reaction dito? And comment down below para po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon, kanya-kanyang komento, kanya-kanyang mga opinion, mga pre. At ayan ha, mag-move na po tayo sa next topic. Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, alam nyo na po yung gagawin nyo.